Mini-welcome ko ang mga tiga Baguio. Asa na tiga Baguio? Meron mo bang tiga Ilocos dito? Wala ba si Kuya? Wala po. Wala siya. Anyway, napakabuti ng Panginoon. Ang madalas ho ay nais nating anumang oras at pagkakataon makaugnay natin ang Panginoon in a very good and a very nice way. Ngayon, susubukan kong tagalugin ang aking mensahe pagkat yung aking notes ay nandito, hindi ko mailalagay doon. Siguro ilagay na lang ninyo yung PowerPoint, kahit yun na lang ang gagamitin natin. Okay? Lahat nga muli ay yumuko at manalangin, Panginoon. Nais naming parangalan ka sa gabing ito. Ang inyong salita ay parang, ayon sa Biblia, ay parang dalawa ang kanyang talim at pwedeng pumasok sa puso, sa lahat ng kalamnan, at ito ay inaayos kami. Ngayong gabi, ang inyong mga salita ay makapangyarihan upang maisaayos ang aming mga buhay. Mangusap ka sa bawat isa sa amin, at ang banal na Espiritu ang siyang kikilos sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Bibigyan ko kayo ng ito kakaiba ang ating pag-aaral ngayong gabi. Dahil nais kong makita natin yung ating pagkasino, kung sino talaga tayo. Mga bata, mga magulang, young people, professionals, malaman natin kung sino talaga si Bong Lagmay, ganyan. Kung sino si Pastor James Bastian, kung sino tayo sa harapan ng Panginoon, at ano ang kanyang mga requirements upang malaman natin tayo ba ay pasado sa Diyos. Nung nakaraang linggo, kamakailan lang, 4 days ago, Sunday, 3 days ago, ay napag-usapan natin yung mga kasunduan o vow na ginagawa natin. Ngayon naman ay, dahil ngayon nag-uumpisa ulit tayong isipin kung paano tayo tatakbo, paano tayo makapag-umpisa ng maayos. Ikaw man ay isang estudyante, magulang, lahat tayo, paano natin uumpisahan ang bagong taon na maayos? Though meron tayong dating 2021 at meron tayong ginagawa. Ngayon ay pag-uusapan natin paano ka ba kinu-qualify ng Panginoon. Okay. Wow! Wala pa rin. Okay. Ayan. Paano ka ba i-qualify? Pag-usapan natin ito, qualification o qualify. Sa simpleng meaning, kahit na i-google mo, gusto ko na lang itagalog, ito ay merong kang kalidad at ikaw man ay mag-a-apply ng trabaho dahil sa mga training na ginawa mo, na-qualify ka. Ikaw naman na isang estudyante at nais mong isang kurso, kailangan mong ma-qualify. Ano to? Dapat mong i-comply lahat ng requirements. Halimbawa, ikaw ay kukuha ng pagkadoktor. Kailangan mong ipasa ang entrance exam upang ikaw ay maging medical doctor student. Ganon din anumang kurso. Ang inyong mga module, kailangan ninyong ipasa. Bakit ka kinakailangang tanggapin sa susunod na school year? Dahil you are qualified. Naipasa mo nung nakaraan. So merong kang ginawang paghihirap bago ka ma-qualify. Okay. Ngayon, sa ating nagaganap ngayon ay kagaya ng eleksyon, kakaiba ang definition ng qualification. Hindi kinakailangan minsan ang educational attainment.
pagka ikaw ay tumatakbo bilang mayor o pinakamababa ay kapitan o mga counselor, dito sa ating bansa ay hindi siya ganung tinitignan. Basta ikaw ay may pera, mayaman, kahit wala kang ganito, ang mahalaga ay meron kang koneksyon. And then you are qualified. Meron ding tinatawag na nuisance candidate. Merong isang Marcos daw ang apelyido. Siya daw ay San Manuel Marcos. Di ba yung San Manuel malapit Aurora? Siya daw ay si Aurora Marcos. Doon sa kanyang mga talumpati, qualified daw siya dahil meron din siyang educational attainment, meron siyang years of experience. Sabihin mo nga sa katabi mo, years of experience. Okay. Merong isang nanay dito na bumati sa akin kanina ng hello. Si mother. Yeah, there. Siya ay naging opisyal ng barangay. Hindi naman siya dahil may koneksyon, dahil siya ay may qualification. At ang isang qualification na ito ay tumutulong siya sa tao. At matagal siya sa serbisyo. Ngayon, tignan natin, ano nga ba itong tinatawag na qualification or how God qualifies everyone? Okay. Gaya nga, kayo qualified kayo kung saan man kayo dahil meron kayong ginawa. Mga estudyante, whoever you are. Now, gusto kong puntahan natin ang kwento sa Bible. Mas maganda na titignan natin yung qualification ng mga leader. Yung qualification. Minsan, sa pagiging qualified ng isang leader, merong tinatawag na misqualification. Pwede bang Ayun, mabilis. Misqualify. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay sinukat ka lang ng napakaliit. Ang inakala sa iyo ay, naku, ganito ka lang. Ito lang yung kaya mo. Ito lang yung kalidad mo. So, ikaw ay na misqualify. Meron din tayong tinatawag na disqualification. At yung disqualification na ito ay wala kang natapos, wala kang naipasang requirements, wala talaga. So you are disqualified. Yeah? Maraming ganito. Lalo na sa pag-a-apply ng trabaho, hindi ka makapasok sa trabaho, na disqualify ka dahil you don't meet the requirements. Okay? Wala ka talaga sa standard na ninanais ng kumpanya, ninanais ng isang bangko na magpapautang sa'yo. Kaya kung minsan, yung inyong application kung kayo ay umuutang, disapprove. Hindi ka pwedeng makautang, you are disqualified. Amen? Okay. Sa pamantayan ng tao, ganito yung mga kwalifikasyon. Kinakailangan, meron ka nito, meron ka niyan, meron ka, ganito yung educational attainment mo, ganito ka katalino, ganito yung years of your experience, ganito ang koneksyon. Ganyan ang qualification. Minsan, sa mata ng tao. Tignan natin ang kwento ni Apostol Pablo. Siya ay isang halimbawa ng napakagandang qualification. He is a qualified. Si Pablo ay considered the greatest evangelist in human history. Dahil hanggang ngayon, pinag-aaralan natin yung kanyang mga katuruan tungkol sa ating Panginoon. So, mataas ang kanyang qualification bilang isang apostol, bilang isang manunulat. Isinulat niya ang pinakamaraming libro sa
Bagong Tipan. How many books do we have in the New Testament? Ilan, Doktora? 27, very good. Nanghula ka lang. Hindi, tama. 27 books. And 13 out of 27 books, si Apostol Pablo ang sumulat dito. 13 out of the 27 in the New Testament, si Apostol Pablo ang sumulat. So, ibig sabihin, kung 27 and 13, around 48%. Oh, yeah, 48%. Dahil siyempre, yeah. Now, kung siya ay kabilang kinukonsidera na father of faith ng unang church. Subalit, kilala siya bilang persecutor nung araw. Persecutor yon. Kaya ngayon, paano siya na-qualify bilang apostol o bilang tagasunod ni Kristo? Titignan natin ito sa mata ng Diyos at mata ng tao para alam natin ngayong mga susunod na araw, linggo at buwan na darating, ano yung dapat nating gawin at ano yung klaseng pananaw, utak, ano tayo i-qualify ng ating Panginoon. Ano ba ang kanyang resume? Dati siya ay si Saul, ngayon ay naging Pablo. Paano siya na-interview ni Ananias? Titignan natin itong interview na ito dahil ang pinag-uusapan natin ay qualification. Now, bago siya in-interview ni Ananias, ay nagkaroon sila ng encounter ng Panginoon on the way to Damascus. Siya ay si Saul at na-encounter niya ang Panginoong Jesus. At siya ay dinala after nung kanilang encounter, dinala si Apostol Pablo sa bahay ni Judas. Ibang Judas naman ito. Yung Judas na isa ay nagbigti. Pero ito ay isang Judas na tagusunod din. Sa kanto nila, alam niyo yung street nila, ang tawag doon sa street ay straight. Street that is straight. Okay. Yung isang daan na diretso, sa Tagalog. Ngayon, napunta nga itong si Ananias at nagkandak ng interview. It's a job interview para kay Apostol Pablo. At sabi ni Ananias, kumusta Saul? Kasi Saul pa noon ang pangalan niya. So, sabi niya, nais mo palang pumasok sa aming church. Saul, nais mo palang pumasok sa aming church? At ano naman ang ginawa mo dati? Noong nakaraang posisyon, ano yung experiences mo nung ikaw ay nasa dati mong trabaho? Sumagot si Saul, ay opo. Mga ilang taon din na ako'y nagtatrabaho at hanggang nung ilang araw lang nakalipas, sabi ni Saul, ang trabaho ko ay sirain ang mga church. Ganda nung requirements. Sirain ang mga churches. Sa totoo lang, sinubukan kong magtungo papuntang Damascus dahil merong silang tinatawag na bagong church doon. Gusto ko ring sirain yung bagong church doon. At ito ang aking expertise. Ayan. Sabi ni Apostol Pablo kay Ananias, in-interview siya. Yan ang aking expertise. Sabi naman ni Ananias, ganun ba? Ikaw pala ay good starter or good leader. Dahil hinihimok mo yung iba upang sumama sa'yo. Ngayon ang tanong, paano mo nakita yung advertisement? Hindi ka naman makakita. Nabulag kasi siya. Okay? Nabulag siya nung na-encounter niya ang Panginoon. Tatapusin natin yung kwento. Si Saul, ito niya ang sagot. So napakinggan ko ng napakagandang kwento sa ibang tao tungkol dito sa inyong church. At interesting ito. Interesting din yung aking kwento. Na maikukwento ko sa'yo. Sir, sa totoo lang, hawak ko ang damit. Nasa aking kustodiya ang damit
nang bumato sa iyong kaibigan na si Stephen. Hawak ko ito at tumutulong akong ipakulong ang ibang mga Kristiyano sa iba't ibang mga iglesia, mga church, at hinihimok kong patayin nila ang mga Kristiyano. Ang gandang profile, years of experience. Ngayon, nakita ko, yung mga leaders ninyo dito sa church na ito at mga pastor at mga cell leader ninyo, napakaganda daw ng benepisyo dito sa church na ito. Ngayon, ang tanong ko naman po sa inyo, paano ba ma-regular dito? Ayun, mga ganong klaseng tanong ni Saul. Paano ba ka ma-regular dito? Ay, siya nga pala. Ulitin ko, sir, nung ako'y papunta sa Damascus, meron akong naka-encounter. Ang na-encounter ko, yung boss ninyo. Nung na-encounter ko siya, at sa aking pakikipag-usap sa kanya, binulag niya ako. Kaya yun, binulag niya ako at wika niya, tanggap na daw ako sa trabaho. Sabi ng boss ninyo. Ganon ba kabilis? Ang bilis naman akong natanggap bilang isang leader o magiging apostol. Kaya lang, ang problema, tinanggap ko nga din, tatanggapin ko, kaya lang, hindi na ako makakita. Paano na yan? Ang tanong ni Ananias, Sir, ano bang posisyon ang gusto mo? Qualification itong tinatanong eh. Ano bang posisyon ang gusto mo? Sabi ni Ananias. Sabi naman ni Saul, nais kong maging qualified na apostol at ipakikilala sa Jesus. Yung inyong boss na nais kong isusulat ko ang 13 books sa bagong tipan patungkol sa kanya. Ang sabi ni Ananias, Sir, kailan mo gustong mag-umpisa? Ayan. Parang hindi naman yata interesting yung aking kwento. Pero kwento ni Apostol Pablo ito. Na kung titignan natin yung interview na ito at evaluate natin yung kalalagayan ni Apostol Pablo, matalino din siya. Meron siyang natapos. Siya ay gamay sa batas. Ngunit ang kanyang karanasan ay patayin at ikulong at husgahan, isara ang mga churches. Siya ay isang persecutor at nagpapahirap. Now, ano sa tingin ninyo ang qualification na ito ni Apostol Pablo o ni Saul noong araw? Qualified ba siya kung ganun ang kanyang experience? Habang kinukwento ko sa inyo ito, kahit ikaw ay bata, kaya ako ginawang tinagalog ito nung mainuaan ninyo, yung qualification para maging pastor at maging leader. Sa tingin ninyo, nung na-encounter niya ang Panginoon, yung boss ni Ananias at ni Stephen, na andun siya nung pinapatay, hawak niya yung damit nung pumatay kay Stephen, na nung pinatay si Stephen at pinagbabato, ang nangyari na andun si Apostol Pablo. At yung pumatay na ito, kuha niya yung kanyang balabal o kanyang damit. Now, wala. Kung sa akin, hindi siya karapat-dapat. Kaya kung kahit na ako, ikukumpara ko kay Apostol Pablo, parang hindi ako karapat-dapat. May isang pagkakataon, alam ni Pastor James ito, na sinabihan ako, paano ako susunod sa'yo? Hindi ka naman pastor. Arkitekto ka naman. Pinaghirapan ko ng 4 na taon ito para makuha ko yung diploma ko bilang isang pastor.
Ikaw, arkitekto ka nga, pero wala ka namang diploma sa Bible school. Nako, nanliit talaga ako. Oo nga naman, hindi talaga ako qualified na maging pastor, maging leader ng mga pastor. Dahil wala akong Bible school diplomas. Kaya lang, alam niyo po, ang aking kaibigan na ito na nandito sa harap, si Pastor James, siya ang nagpapatibay sa akin. Mga oldies yung mga yan. Kaya ako'y napagtibay, ang akin na lamang niyakap ay yung panawagan ng Diyos. When God calls everyone or anyone, He qualifies. If He calls you, then He will qualify you. Hindi kanya tatawagin para lamang mapahirapan. Hindi. But He calls us. God qualifies those He called. Amen? Kaya bawat isa sa inyo na nasa likod, nasa gitna, nasa harap, maaring sinasabi nyo, hindi ako karapat-dapat na maging cell leader. Kasi ito yung pag-uusapan natin, mga susunod na linggo at mga buwan. Paano tayo sasabay doon sa pagkilos ng Panginoon as a qualified follower of Jesus Christ? Kapag ka follower, makikita mong sinusundan mo siya, and as you follow Him, He qualifies you. Pero kung minsan, may alam ako, pero wala dito. 20 anyos na taon na, sumusunod pa rin. Pero sa tingin niya sa sarili niya, hindi siya qualified. Hindi ko alam mag-share. Nakakahiya yun. Kung 20 years ka ng Kristiyano, pagkatapos hindi mo alam ang salita ng Diyos, pag-usapan natin bisikleta, siguro mas marami kang alam. Pag-usapan natin ang mga palay, mas marami kang alam kung ikaw ay magbubukid. Pag-usapan natin mga klase ng bulaklak, mas marami ka sigurong alam kaysa sa salita ng Diyos. Pero nakakahiya yun kung mas marami kang alam sa mga bagay-bagay, pero pagdating sa salita ng Diyos, you disqualify yourself. Pero ang Panginoon, ibinigay niya ang kanyang buhay mismo para for us to be qualified. Okay. Kaya pagdating ng araw, pag sinabi kong you will preach, you will preach, you will preach, He qualifies you. It's not me. Huwag mong aatrasan. Halimbawa, alika dito kapatid, mag-testify ka. He qualifies you. Ito yung ginawa ni Apostol Pablo. Hindi siya marunong. Sabihin na natin, marunong siya sa ibang larangan, batas, marunong siya doon. Pero pagdating sa pagpapakilala kay Kristo Jesus, doon sa interview, ipakikilala ko yung boss mo. Dahil siya ang Jesus. Napapakinggan ko na siya. Totoo na siya. Nabulag ako. Alam niyo ang ginawa ni Ananias? Sir, have faith. Ipinag-pray niya. Wow! Nung nakakita siya, iba na po. Ngayon, tinawag na siyang, mula ngayon, ang pangalan mo ay Paul. Hindi na Saul, Paul. Dahil ipakikilala mo ang Jesus. Kaya ho yung kanyang pinahihirapan noon. Kaya nga si Ananias, nung inutusan ng Panginoong Jesus, Ananias, pwede bang puntahan mo yung isang tao na andun sa bahay ni Judas sa Damascus at ipag-pray mo siya. Naku Lord, pwede bang iba na lang? Qualification. Ito pa rin, pwede bang iba na lang? Sabi ng Panginoon, you are qualified. I qualified you. I chose you. I called you. Lord, wag. Natatakot ako. Ilang simbahan na ang pinasara. Ilang church na, ilang mga tao na ang pinapatay. Si Stephen kasama, yung kasama siya doon. Kaya lang, he obeyed. Sumunod siya. Kaya nung siya'y papunta doon sa bahay ni Judas, si Judas, ibang Judas na ito Sir Paul, ano ba ang gusto mong gawin ko?
Natatakot siya, siyempre. Alam niyang mamamatay tao yun eh. Kaya lang, the Holy Spirit was with him. And then, blah, 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 blah. Nakakita si Apostol Pablo. At ngayon, God has transformed him. And that moment, God qualifies him. May training ba siya? Wala. Yun ang pinagtibay sa akin ni Pastor James. Tignan mo si Apostol Pablo. Wala siyang training, wala siyang Bible school training. Ang pinakamainam na training natin ay kung na-encounter natin ang Panginoon. That is the start of God qualifying us. Kaya nung ikaw ay na born again, ano na yun? Encounter yun. Kaya kung ikaw ay tinawag, huwag ka nang mag-alangan. Huwag kang matakot. Because God qualifies you. O sige, palakpakan natin ang Panginoon. Gusto ko yung palakpak na yun. Sige, mamaya titignan natin ito. Ngayon, si Lord ang pumili sa kanya. Hindi tao. Si Lord. Kasi na-encounter na niya on the way to Damascus eh. Ang gusto kasing gawin ni Apostol Pablo, pagpapatayin ng mga Kristiyano. Tanggalin yung mga witnesses. Ganyan kasi ang ginagawa kahit ngayon ano. Pagka meron kang kaso at totoo yung kaso, patayin mo yung mga patotoo o witnesses. Ngayon, dadako naman tayo kay David. Okay. Maganda itong kwento niya pero hindi na siya interview. Si David ay isang binatilyo. Sino ang binatilyo dito? Taas ang kamay. Binatilya naman kayo? Kahiya kayo ay. Itaas ang binatilyo. Ako binatilyo pa rin, ang puso. Ayun. Ibig sabihin, 16 years old pataas. Di hanggang 50, di ayos pa rin ako. Binatilyo pa rin. Pumalakpak muna sa Panginoon. Si David ay binatilyo. At siya ay pinili ng Diyos upang pabagsakin si Goliath. Binatilyo siya, pero may pagtingin na ang Diyos kay David. At meron siyang plano hindi lang kay David. Lahat ng kinu-qualify ng Panginoon, hindi para sa kanila iyon. Hello. Pag qualify ka ng Panginoon, hindi iyan para sa iyo. Para sa iba. Tignan mo si Apostol Pablo. Para sa kanya ba yun? Hindi. Sabi nga niya, mas mainam nang mauna lang ako sa langit kaysa itong hirap na dinadanas natin ngayon. Na dinadanas ko. Kaya ang sabi niya, for me to live. Ready, go. And to die is great. Sino ang gustong mamatay sa inyo? Wala. Wala. Okay. Now, si Goliath ay 7-footer. Etong si David, 16 years old, binatilyo nga. Ngayon, dahil sa kanyang training, wala siyang abs. Hindi. Wala siyang tiyan, pero marami siyang abs. Matipuno. Kaya nung siya tinitignan ng Samuel, nako, wala. Tinignan niya dati. Ano yung ganun? Yung? Asan ang tablet? Okay na. Ayos na ako. Wala na, tapos na. Mag-i-ending na ako. Hello, ending. Pumalakpak muna yung mga may ending. Yung ending kahapon, 3:29. Nanalo, 5,000 yung kapitbahay namin sa Rojas. 3:29, oy. Oo, bukas ang lalabas
14:19. Tignan nyo, lalabas yun. Ay, napanaginipan ko yun. Yun daw ipis, nadaganan niya yung elepante. Okay. Si Goliath, napakalaki. 7-footer siya. Ngayon, naghahamon. Hinahamon niya ang mga Israelita, siya ay isang Palestino. Kaya noon pa lamang ang Palestino at saka Israelita ay nag-aaway-away na. Kaya itong Palestinong ito, isa itong walang tiwala sa Diyos. Kaya sinabi ko, si David ay 16 years old. At hindi siya sundalo. Siya ay shepherd, agpaspastor. No kumaditoy ayan tayo ay pastor ng kalabaw. Oo. Sige, contextualize natin to. Marami siyang kalabaw, may kambing, meron siyang baka, mga ganyan. O meron din siyang tupa. Yun ang kanyang training. Ito ang kanyang trabaho. Kapag ka ikaw ang pinakabata, ikaw ngayon ang shepherd. At nung araw, kapag sasabihin shepherd, yan ang pinakamababang klase ng trabaho nung araw. Tiga-alaga. Pinakamababa yan. Kaya kung yung prodigal son na nagpapakain ng baboy, yan din ang pinakamababa. Kaya yung mga shepherd, nung dumating ang ating Panginoon, Christmas! Nagbabalitaan sila, nagkukwentuhan ng mga shepherd. Alam mo, mayroong ako nakitang ganito. Pero si David ay shepherd. Pinakamababang klase ng trabaho. Ngayon, dapat, di ba kung 7-footer yung si Goliath, ilan ang height mo, JJ? Nako, tsinelas ka lang ni Goliath. Parang pag hinipang ka lang niya, tsaka na ganun. Ang taas. Dapat, kaya siya naghahamon, wala kasing matatangkad nung araw sa kanila. Kaya ngayon, ang lakas ng kanyang loob. Kung sino sa inyo ang makakatalo sa akin, lahat ng mga sundalo na ito, mapapasa inyo. Ako din. At kung matatalo nyo naman ako, lahat din. Ito, magiging sa inyo. Mga ganun, vice versa. So naghamon siya. Kaya dapat kung 7-footer, 8-footer nang kukunin mo naman, o 9-footer. Ganun dapat. Mas malaki nga dapat. Naghamon siya na naghamon. Na kung titignan natin at gagamitin natin ng logic and assessment, wala talagang titignan mo naman. Halika nga rito, iho. Oo, ikaw, hindi, wala akong tinatawag na. Ito. Tumayo maayos. David, ayusin mo sarili mo. Tumayo na maayos. Ganyan. Ako na naman. Oy, sapatos ko yung kinuha mo. Hindi mo sapatos yan, David. Oo. Parang mahirap. Si Samuel, tapos yung mataas yung mga kuya niya, yung kuya ni David, malalaki. Malaki pa ilong. Yung iba, pati puno. Kaya lang, nung pinakita kasi sa kanya, sabi niya, wala namang kwenta ito. Wala. Tignan mo nga, oh. Parang araw-araw tuyo ang kinakain nito, ah. Mahirap ba buhay nyo? Nangusap ang Panginoon, sabi niya, kung ang tingin mo, mahina yan. God doesn't look at the outward appearance, but God looks at the heart. Pahingi ng cutter, tignan ko nga puso nito. Salamat, pare.
Ayos ka pala. Ganyan si David eh. Tama-tama eh. Ganyan din yung height siguro. Oo. Gwapo nga lang siya, pangit ka. Babalik tayo bukas sa alas 5, gumising ka maaga. Dapat ang iharap sa kanya ay yung veterano. Veteranong mandirigma. Kaya ngayon, etong si Gulayat, naiinis din siya. Kasi nakikita niya kung ano yung nangyayari sa mga Israelite. Naiinis siya. Oh. Kaya lang pinag-uusapan natin ngayon ay qualification. Ha? Hindi muna yung pang-aasar at kung paano siya nanalo. Susunod yun. Kaya sabi ko, kung gagamitin natin ng logic at yung assessment proceeding, may kumpanya o mayroong departamentong ganito, nag-a-assess lang sila. Tinitignan. Halimbawa, ikaw naman ay binibining Pilipinas, titignan ka talaga. Vitals, hindi yung vital signs, kasi ubo yun at saka sipon. Tinitignan ng mga assessment proceeding. Now, kay David, talagang wala siyang pwedeng porsyento na siya ay pwedeng iharap kay Gulayat. Wala ho. Bagsak talaga siya. Bagsak na bagsak siya. Iba, mga kapatid. Iba ang tingin ng Diyos at iba talaga ang tingin ng tao. Pinili ng Diyos ang isang binatilyo. And, kagaya kay Apostol Pablo, he qualifies the person. He qualifies it. Pag tignan mo sa sarili niya mismo, hindi ako po pwede. Kaya lang, meron kasi siyang pinangahawakang pangako na yun ay pangako na hindi niya alam yung kanyang kalidad, pero may pangako ang Diyos. Mga kapatid at mga kaibigan, take note of this. Kapag meron kang nakitang pangako ng Panginoon, then He qualifies you. Once you saw at nakita mo ang pangakong ito, kaagad-agad, ang magtatagumpay ay kung alam mo kung sino ang tumawag sa iyo. Meron kang tagumpay kahit na ito ay knowledge lang, kahit na ito ay salita, pero pangako. Napaka makapangyarihan ito. Last Sunday, pinag-usapan natin ang pangako. Si David, hindi siya nangako. Right away, the Holy Spirit was upon him. Ay kinasihan siya ng Espiritu Santo. Sino ba itong taong ito? Kanya, hindi siya tuli. Supot ang taong ito. Totoo yun. Kaya minsan yung supot at yung hindi tuli, hindi masamang salita yun. Ito ibig sabihin, hindi natuli ang kanyang puso. Walang takot sa Diyos. Hindi pa natuli ang kanyang puso. Sino ba itong umaastang ito na wala namang kwenta, napakalaki, pero supot? Sabihin mo sa katabi mo, supot ka ba? Hindi ka nga tuli, hindi supot ka. Yung puso ang sinasabi natin dito. Kaya, pinili ng Diyos and He qualifies it and He qualifies him dahil meron siyang misyon para sa kalwalhatian ng Panginoon. Mga kaibigan, mga kapatid, kapag pinili ka ng Panginoon, ay meron kang gagawin para sa kanyang kaharian at para sa kanyang kapurihan. Kaya hindi ang kanyang mga kuya ang pinili. Hindi. Dahil sa mata ng Diyos, para silang isang napakaliit na bata. Pero si David na mas payat, bunsong kapatid, nakita ng Diyos yung laki ng kanyang puso. Kakaiba. Kaya nating pagtagumpayan anuman ang ating mga hinaharap. Imposible man ito. Pagtatagumpayan tayo ng Diyos kapag tama ang puso. May isang storbo kay David.
Sino yun? Si King Saul. Ito ulit, si Saul. Si Saul, King Saul. Kasi sabi ni David, King, hari, po, pwedeng ako na lang ang iharap ninyo doon sa Gulayat na yun. Ano yung salitang ito? Pabalik. It disqualifies it. Ibalik mo nga yung disqualification, sir. Ayun. Ha? Yung asta mong yan, kaya mo yon? Wala, para ka lang isang buhangin at pipitikin ka lang na gano'n. Dinisqualify siya. Nagpatalo ba si David? Nadala ba siya ng kanyang takot? Nadala ba siya sa kanyang disappointment, yung discouragement, yung disappointment, yung mga salitang negatibo? Hindi siya nagpadala. Ano ang kanyang sinabi? Kilala ko ang aking Diyos. Kilalang kilala ko siya. Meron kaming encounter. Kanya, aba, yung aking mga inaalagaang hayop. Leon lumapit. Tigre lumapit. But I killed them by my bare hands. Ito pa kayang supot na ito? Lumapit ang oso. Napakalaking oso. I killed it by my hands. Etong kamay ko lang ito nang pumatay. Dahil nasa akin ang Panginoon. Etong taong ito na walang takot sa Diyos, mas lalong kakayanin ko siya. Oy, may gustong pumalakpak doon. Ikaw na lang mag-isa doon. Gumaganyan siya. Eto na. Magko-conclude na ako. Si Saul, istorbo talaga to. Dinisqualify niya si Paul. Si David yun. Dinisqualify niya si David. At na-misqualify niya din. Na-misqualify niya din. Istorbo nga siya. Ang sabi niya, hindi pwede, hindi pwede. Ganito, halika dito, David. David, halika. Hindi na kita tatawagin. Don't worry. Isuot mo nga ito. Isuot mo nga ito. Ito mga ito. Isuot mo. Yung kasing mga shield niya, breastplate of righteousness, mga ganyan. Yung shield, yung kanyang tabak, yung kanyang shield ba na gano'n? Tapos yung kanyang helmet. Yung shield na yun, bakal kasi yun. Kahit na panahin ka, hindi papasok yung pana. Kaya nung isinuot na sa kanya yon, gagano na siya. Sabi naman ni Saul, hindi mo nga kayang buhatin yan, yun pa kaya? Dinisqualify siya. Pero hindi siya tininag, hindi siya natinag. Ang sabi niya, Sir, Commander-in-Chief, hari, mahal na hari, hindi ho ganito ang kailangan ko. Ang kailangan ko lang, meron ako dito sa likod. Ito ay slingshot. Ano, tirador? Ano magagamitin yan? Wala. Minaliit talaga siya. Minsan, sa kapasidad ninyo, may nang mamaliit. Pero gayahin natin si David. Hindi siya nanliit. Hindi siya nagpa-apekto sa nanliliit sa kanya. Dahil kilala niya kung sino ang tumawag sa kanya. Because the one who calls him, he qualifies him. Kung maaari, and I will conclude, huwag mong gamitin yung sandatang hindi para sa'yo. Huwag. Huwag kang gaya-gaya. Alamin sa Panginoon, ano ang sandatang ibibigay niya sa'yo at yun ang gagamitin mo, magtatagumpay ka. Kaya kailangan continuous ang ating encounter sa Panginoon. Huwag na huwag natin gagamitin yung mga sandatang hindi disenyo para sa atin. Bubuhatin mo lang yon at mahihirapan ka lang. Ikaw ay tinawag dahil may layunin ng Diyos, hindi lang sa buhay mo, yan ang sinasabi ko, kundi kalakip ang buhay ng nakakarami.
Huwag mong sabihin na tinawag ka ng Diyos para sa sarili mo lang. Hindi ho. Wala hong ditong tao na tinawag ng Diyos na walang gagawin. Tayong lahat ay mga sundalo ng Diyos at meron kang parte. Hindi ka commander, hindi ikaw lang yung general. Ngunit lahat tayo gusto ng Panginoon magtagumpay dahil may kakayanan na ipinagkaloob ang Diyos at yan ang layunin niya. Lalo na ngayong taon na ito. Ayaw niyang matatakot ka uli sa Omicron. Ano ba yun? Yung Omicron. Huwag na tayong matakot. Huwag na tayong padadala. Mag-ingat lang tayo palagi. Mananalo tayo, amen. Bawat isa ay may disenyo ang Diyos. At pag may disenyo siya, upang ikaw ay magtatagumpay sa labanan at sa gyera, kailangan kang alam mo yung rules of engagement. Alam mo yung guidelines kung paano makipagyera. Hindi yung banat ka ng banat. Nakakita ako minsan na live na putukan ho. Nung ako'y estudyante, nagpupunta pa lang ako sa Tuguegarao, live ho na labanan along the way. Nakita ko, ang mga military pa na din, hindi naman lahat kapag kaputukan na, magtatago ka talaga mamamatay ka Nung kami ay ako nasa taas kasi ng sasakyan, bumibiyahe kaming ganyan, biglang may nagputukan, nakita ko yung isang sundalo, may isang basta may isang malaking kahoy na ganyan nakahiga, yumuko siya at yung baril, bahala na, basta siya, wag lang tamaan. Minsan ho, ganun tayo nakikipaglaban dahil hindi natin alam kung sino yung kalaban natin. Kaya lang ngayon, may pangako ang Diyos. Alam natin ang kalaban natin. Sino? Sino? Unang kalaban natin. Sarili. Kilala ninyo yung sarili nyo. Kalaban natin tong sarili. Kaya sabi ng Apostol Pablo, mainam na, I die to myself. Yung sariling ito. At pangalawa, siyempre, the devil. Pero alam nating napagtagumpayan na ito ng Panginoong Jesus. Ang mainam lang gawin natin, alamin natin ang kaparaanan kung paano tayo magtagumpay. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, isuko lang natin, magtiwala tayo sa Diyos, isuko natin. Dahil ang tagumpay ay mapapasayo. Alamin mo lang kung paano, tuklasin kung saan at paano dapat natin o kung paano tayo makapag-umpisa natahakin yung tagumpay, buhay na matagumpay. Walang talunan sa mga Kristiyano. Walang talunan mga kapatid. Wala ho. Lakasan naman ninyo para sa Panginoon. Ngayong taon na ito, magtatagumpay kasi tayo. Kaya nga, nung nakaraang linggo, hinahanda ko na ho kayo. Dahil may gera talaga ngayon. Malupit ho na gera, lalo na ngayon, darating Marso, hindi natin alam. Baka magla-lockdown ulit. Paano natin haharapin ito? Mga negosyo, pag-aaral, mga bukid, paano natin haharapin ito? Meron tayong sandata. Kaya natin, mapagtatagumpayan natin. Kilala natin kung sino yung magbibigay ng tagumpay sa atin. Hindi tayo talunan. Kung ang iniisip mo, dapat iba na lang. Hindi. Ikaw yan. Ikaw yan. Kahapon, panghuli na to talaga, totoo na panghuli. Nagbike ako mag-isa. Kahapon, yung mga anak ko ayaw nila mag-exercise. Gusto daw nila matulog lang. Hindi, okay. Nagbike ako. Pauwi na. Ang ganda pala magbike pag nag-iisa ka. Makakapanalangin ka habang nagbabike. Ayos. Then sabi ko, Lord, anong gagawin ko ngayon? Kasi habang nagbabike ako, iniisip ko kung paano na naman yung direksyon natin sa buong Cornerstone. Tayo na naandito. Ano ang gagawin natin sa susunod na araw? Ayoko namang andyan lang kayo pang habang buhay.
Kaya ako nga ibinahagi ito kasi kinukwalify na kayo ng Panginoon. Gusto niya kayong gamitin. Kung wala kang kagamit-gamit, ano? PTS. Ano yung PTS? Number 1. Oh, kayo yun. Pero ayaw natin ng ganun. Gusto natin kagamit-gamit. And then, padaan na ako. Nakita ko yung City Boy Brew. Uy, masarap yung kape nila doon, ha? Mahal lang. Sarap. Bili nga ako ng kape. Binigyan ako ng kape. Masarap nga yung kape. Aba, may nagbayad. Yung nagbayad na ito, matangkad, para siyang gulayat. Puti. Maputi rin ang buhok. Pagkatapos sinabi niya, "Hey mate, I'm gonna pay for your coffee." Ano siya? Wow. Ayos. Really? No. I have money. I'm an architect. Ganun kaagad ako. Ayoko naman sabihin pastor, pero walang pera. I'm an architect. Okay, I'm gonna pay. No. I'll pay for you. Okay, di kwento-kwento na. Nako. Sa course ho ng aming kwentuhan, nagbumigay siya. Kasi pinakilala ko ng pastor ako eh. Hindi ko talaga pwedeng ihiwalayan eh. Tapos nag-confess siya kaagad. Ang dami kong problema. Pumunta ako dito sa Pilipinas. 1 buwan pa lang ako. May dala siyang backpack. Ngayon, sinabi niya sa akin, 3rd degree cancer na ako. May taning na ang doktor. Kaya ako pumunta dito sa Pilipinas. Meron akong asawang Pilipina. Kaya baka sakaling maunawaan ako. Pero ako din ay isang adik. Mamamatay ka na, adik ka pa. Nalulung siya sa bisyo, alak, grabe. Alam niyo ba nung niyakap niya ako, nalasing din ako sa amoy. Alam mo yung Brad? Pag niyakap ka niyang ganun, pagkatapos umiiyak pa siya, tapos ayaw niya akong bitawan kasi naramdaman niya presensya ng Panginoon eh. Oh. Pero ayoko namang hindi magpakatotoo. Sabi ko sa kanya, sa sarili ko, ang baho mo, mababaho pala ang Amerikano. Hindi, okay, ganyan. Sabi niya, anong gagawin mo sa buhay ngayon? Ganyan pala. Pero pinag-pray ko siya, pinagaling ka na ng Panginoon. Pinagaling ka na ng Panginoon. Alam niyo lahat ng sinasabi niya, disqualification. Disqualify niya yung kanyang sarili. Siya ay structural engineer. Walang silbi buhay ko. Sabi niya, failure lahat, failure. Walang kwenta yung aking mga pag-structural engineer. No. We have a God, the best architect. He designed you to become an overcomer. Sabi ko sa you can overcome. Come on, you can overcome. Sige, saan ka pa pupunta? Pupunta ako sa City Hall, sabi niya. At anong gagawin mo? Malaki problema ko. Harapin ko itong divorce na ito. Nako, 1 buwan pa lang sa dito, yun yata ang dahilan. Now, sige, hintayin kita. Alas 7 ako nandyan, oh. Siyempre, hinintay ko pa magbukas yung alas 8, alas 9. Nakabalik siya. Nandun ako nagpipicture ako doon sa Santiago City. First time ko nagpicture doon, oy. Walang tao. Walang nakikialam. Ako lang, di pa-picture ko, selfie. Hawak ko yung kape, nakaganyan. Alas 10, nakalabas na siya. Sabi niya, kakain tayo. Anong nangyari? Wala, hindi ako pinansin. Sige, kain tayo. Dinala ko sa isang kainan. Wala pa lang siyang pangbayad. In-order ko naman. Siyempre puti, in-order ko naman yung gusto kong i-order. Sa kanya ay yung pizza na makapal. Masarap. Ako naman, yung pepperoni. Oo. Sabi ko sa kanya, bayaran mo na yung kinain mo at babayaran ko rin yung pagkain ko. Binayaran niya yung pagkain niya, binayaran yung pagkain ko. Siyempre, ang laki ng kanyang katawan, naubos niya. Ako hindi.
kalahati lang. Alam niyo anong nangyari? Nagkaroon siya ng pag-asa. Sa isang araw, mga kapatid, tanungin mo sa Panginoon, Lord, anong gagawin ko ngayon? Ilang beses na ho ito, halos lahat ng aking appointment, merong pinagagawa si Lord. At may naliligtas. Kahit na sa akin pagbibisikleta. Umuwi ako dito sa bahay, sabi ko, meron ako kasi kusuhin. Doon pengin 500. Walang pera. Binigyan ako ng 500. Di ayos. Yun ang pinambayad ko sa pizza. Naidala ko sa kanyang bahay. Dahil gusto siyang hiwalayan. Sabi ko, nandito siya. May dalang bulaklak. Sino ba kayo? Ikaw ba naman? Matapang. Ako ho si Architect Lagmay. Ako. Buti na may architect akong naitatago. Ano? Pag sinabi sigurong pastor, ito mga pastor talaga kayo, pakailamero. Ganon. Oh, ako ho si Architect Lagmay. No, he's not architect. Medyo hilong-hilo siya. Oh, he's not architect. He is pastor. Wala na naman akong lusot. Hindi talaga pwedeng palusot-lusot eh. Sabi ko, can you go to your bed? Kasi nakainom siya, magdamag na nandyan sa kalsada. Lumayas. Daladala niya backpack. Wala siyang tulog. Uminom ng uminom. Pero nung nakita ko sa City Hall, naghahanap siya ng malaking truck. Baka kala mo bilhin, hindi, magpasagasa. Dinisqualify niya yung sarili niya. Nung ipinapanalangin ko siya, iyak ako ng iyak. Lord, eto pala yun. Pagalingin niyo nga siya. And I want to follow up. Maybe tomorrow we will go to their place. Kaya lang ito yung pinupunto ko sa inyo. Huwag niyong i-disqualify yung sarili niyo na wala kayong kakayanan. Meron. Disenyo ng Panginoon, magtatagumpay ka. Sabihin mo, hindi ako just. Hindi, wag na. Matalino ako, masipag, may alam. Kilala ko, Panginoon. Mayaman. Mayaman tayo. Wala akong sakit. Matagumpay ako. Anak ako ng Diyos. Hindi ako buntot, ulo ako. Hindi ako talunan. Matagumpay ako. Ganun. Ngayong taon na ito, yan ang sasabihin natin. Huwag niyo kalimutan si Apostol Pablo. Huwag niyo rin kalimutan si David. Sa susunod, si Pastor James magbabahagi sa atin. Itutuloy niya ito. Maghahanap siya ng ibang mga personalidad na wala talagang kwalifikasyon. Napakarami yun. Pinag-aralan namin yun. Ibabahagi niya sa atin kung sino-sino yung mga yun. Sabi natin, si Moses, nako, yun na. Bahala ka, mamili. Si Rahab, balangkantis. Ay, ano ba yun? Ano ba yung balangkantis sa Tagalog? Prostitute. Marami. Yan ang pag-uusapan natin. Kasi gusto natin mag-umpisa ng tama. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Walang iyakan to, Brad. Bible study ito. Okay, sino ang na-bless sa salita ng Panginoon? Amen. Okay.